pagsasalaysay sa inyo ng isang kwento ng kasaysayan. Noong 82 AD, itinayo ni Emperor Domitian ang tinatawag na Ark of Titus. Nakikita niyo po sa screen. Yan po ay isang arko na itinayo ni Emperor Domitian para alalahanin or in memory of his brother, Emperor Titus. Siya po ang nakatatandang kapatid ni Emperor Domitian. Kapansin-pansin, pag tinignan nyo ng malapitan ang arkong ito, ito'y nagsasaad ng kasaysayan ng pagkubkob ng Roman sa Jerusalem. Sa katunayan, kung titignan natin malapit, makikita natin sa arkong ito ang ilan sa pinakamalinaw na paglalarawan ng pagnanakaw sa templo ng mga Hudyo sa Jerusalem. Makikita natin malinaw na ang menorah, yan po yung gamit, mga banal na gamit sa templo. Dinala po yan ng mga sundalong Romano. Kanila pong inalis sa templo. Sa isip ni Emperor Domitian ay napabagsak ng mga emperador ng Roma ang Diyos ng mga Hudyo. That is his goal. That is their goal. Subalit, hindi niya napagtanto na sa mga panahon iyon, sa buong Roman Empire, pagkatapos na kubkubin nila ang templo, ay mayroong maliliit na mga grupo ng mga Hudyo at mga Hintil, mga kalalakihan, mga kababaihan, mga bata, mga sundalong Romano, mga alipin, mga nangangalakal, ang sumusunod na sa turo ng isang Hudyong guro na nagngangalang Jesus na taga Nazaret. At makalipas lamang ang 300 taon, ang umuusbong na pangkat ng mga Hudyong ito ay kahima-himalang naging isang relihiyon ng buong Imperyong Roma. 300 years after the building of this monument to the glory of Rome, nabaligtad po ang senaryo. Yung mga pinag-uusig na kaanib ng grupong samahang Kristiyano, ngayon ay namamayagpag sa buong imperyo ng Roma. Kung ilalagay natin ang ating sarili sa lugar ni Emperor Domitian, nakatayo sa harap ng arkong ito noong AD 82. At sasabihin sa atin, ang kaluwalhatian ng Roma ay matatabunan, ang kaluwalhatian ng Diyos ng mga Hudyo, na ang mga paganong templo ay mapapalitan ng pagsamba sa Diyos ng Israel. Mga kapatid, ito ay katakatakang mangyari. Subalit, ito ay nangyari at naganap sangayon sa kasaysayan. Ngayon, kung pupunta kayo sa Rome, papasok kayo doon sa Colosseum na siyang pinagdarausan ng mga palaro at mga pampublikong okasyon noon. Makikita natin sa Colosseum yung lugar na itong lugar na ito ang inuupuan ng emperador ng Roma. Ngayon, ang nariyan ay isang krus sa gisag ng ating Panginoong Jesucristo. Ang dating simbolo ng kalupitan ng kapangyarihan ng Roma ay simbolo ngayon ng biyaya, habag at pag-ibig ng ating makapangyarihang Diyos. Tanong, mga kapatid, paano nangyari ang hindi kapanipaniwalang
mga bagay na ito. Paano ang isang imposibleng bagay ay naging posible? Si Jesucristo na nabuhay maguli, nagbigay sa kanyang mga alagad ng isang tagubilin na maghintay sa pangako ng kaloob ng banal na Espiritu habang siya ay nasa Jerusalem. At ganito ang sabi ng banal na kasulatan sa talata na binasa ng ating kapatid. At kayo'y tatanggap ng kapangyarihan mula pag tinanggap ninyo ang banal na Espiritu. At kayo'y magiging kong mga saksi sa Jerusalem, sa Judea, at sa Samaria, at sa dulo ng sanglibutan. Sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, sinasabi ko sa iyo, Pedro, at sa batong ito, aking itatayo ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi mananalo dito. Maliwanag mga kapatid sa banal na kasulatan na ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ang nagtatag ng kanyang iglesia. Iglesyang nagpapatuloy hanggang sa ating kapanahunan. Sa panahon ng paglapit ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. At ako po'y naniniwala that the Seventh-day Adventist Church, ang iglesyang ating kinaaniban, ay ang iglesyang tunay ng Diyos sa huling kapanahunan bago babalik ang ating Panginoong Jesucristo. Wala po ba kayong amin doon? This is the true church in the last days before Jesus will come, na magdadalang patuloy ng mabuting balita ng kanyang pag-ibig. Ang salita pong iglesia o church ay galing sa salitang ecclesia, called out, called ones. Isang kapulungan o pagsasama ng mga grupo, pagsasama ng grupo ng mga taong tinawagan palabas ng kadiliman na nakatalaga. Bawat isa para sa isang natatanging misyon. Tandaan po ninyo mga kapatid, as Seventh-day Adventist, kayo po at ako, naririto ngayon because we have a mission given by God. Ang iglesia na sinabi ni Jesus, ngayon ay tayo ay nakatalaga para sa isa't isa. Pinangahawakan natin ang mensahe ng Diyos at pinakitibay ng kanyang pagkabuhay na maguli at kakalat sa buong mundo. Tinawag, called out. Kaya ang sabi po ni Saint Peter sa 1 Peter 2:9 and 10, sapagkat kayo'y mga chosen generation, a royal priesthood, isang banal na bayan, a peculiar people, upang inyong ipakita ang kapurihan ng siyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman papunta sa kagilagilalas na kaliwanagan, who were not a people, but now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Mga minamahal kong mga kapatid, ang iglesyang itinatag ng Diyos, nagpapatuloy, kayo at ako. Nais ko kayong anyayahan mga kapatid, ngayong umaga, na tingnan natin kung ano ang mabuting halimbawa na ipinakita noong iglesia sa aklat ng mga gawa.
sa kanyang pagbibigay, sa kanyang paggawa, sa ibinigay na misyon ng ating Panginoong Hesus. Hoping against hope. Na sa panahon ito na ating kinabubuhayan, matutularan natin o hindi man natin mahihigitan ang kanilang halimbawa. Sa Acts chapter 2, mga kapatid, maaari tayong makakita ng sulyap sa mga bagay na nangyari sa kanilang karanasan. Mabilis ang kanilang pagdami. Napakakamangha-mangha ang kanilang pagkalat sa buong Roman Empire. Ang ating Panginoong Hesus, bago umakyat sa langit, tinagubilan niya ang mga alagad. Pumunta muna kayo sa Jerusalem, maghintay sa pagbubuhos ng banal na Espiritu. At ito nga ang kanilang ginawa. At doon, sa araw ng Pentecoste, ibinuhos ng Panginoon ang banal na Espiritu. At ang wika ng tala, 3,000 souls were baptized in only one day. At gusto kong tingnan natin, mga kapatid, ang pagpapatuloy ng talang ito sa Acts chapter 2 verse 42 and 47. Ang wika ng tala sa wikang Ingles sa New King James Version. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and what? Fellowship. In the breaking of bread and in prayers. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Now all who believed were together and had all things in common, and sold their possessions and goods and divided them among all as anyone had need. So continually, daily, in one accord, in the temple, and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and favor with all people. And the Lord added to the church daily, araw-araw, mayroong nababautismuhan who were being saved. Meron pong tatlong realidad, 3 realities na gusto kong makita po ninyo dito sa kasaysayan ito. Una, ang realidad ng kanilang paggawa ng misyon at ang kanilang paglago is the reality that the Holy Spirit is working in them. The Holy Spirit is with them. Mga minamahal na mga kapatid, we want to do God's mission. We want to reach people. We want to bring them to the kingdom of God. Before we go, let us be sure that we have the Holy Spirit with us. Because without the Holy Spirit in our life, in our church, tayo lamang ay katulad ng isang malaking makina ng kotse. V8, meron ba Pastor Lagarili na V12? Pero walang gasolina. Para lamang tayong bombilya na hindi nakasaksak sa kuryente. Para lamang tayong balloon na walang helium, hindi lilipad. But with the power of the Holy Spirit working in our personal lives as a Christian, as individual believers, Seventh-day Adventists, as a church, corporately, makakatiyak tayo, mga kapatid, sa realidad na ito ng pagtapos sa gawain ng Panginoon. Pangalawang realidad, mga kapatid,
ay ang realidad na lahat sila nag-ambag. Lahat sila kasali. Walang saling mali yun, hindi puso, pusa. Madalas nyo daw nadidinig yan. Hanggang ngayon po, hindi ko kinakalimutan yan. Alam niyo kung bakit? Yan po ang battle cry ng General Conference ng Seventh-day Adventist. TMI. Ano ibig sabihin ng TMI? Total Membership Involvement. Sa Tagalog, lahat kasali. Walang saling pusa. O kaya bakit ko aalisin yan? Nadinig nyo yan 7 years ago. Bumalik ako rito after 7 years. Yan pa rin ang dala ni Pastor Parulan. Sapagkat naniniwala po ako, mga kapatid, na ang kinopyahan nito ay ang simulang samang Kristiyano sa bagong tipan sa aklat ng mga Acts. Lahat sila kasali. Walang saling pusa. Kung magkaminsan lamang, magkakaroon tayo ng maling pagbasa. Kaya mali ang ating interpretasyon. Sabi nila, Pastor, doon sa New Testament Church, sabi nila, yung mayayaman, ibinenta ang kanilang ari-arian, ipinamigay. Pinaghati-hatian. Ay sabi ko, kapatid, basahin mo ulit yung Biblia mo. Wala akong nabasa dyan na yung mayayaman lang ang nagbenta ng ari-arian. Ang nakalagay dyan, sila. Alam niyo ang ibig sabihin? Mayaman o mahirap, nagkakaisa, nagtutulong-tulong, nagdadamayan. Sa kapakanan ng bawat isa at sa kapakanan ng banal na misyon na ipinagkaloob sila ng ating Panginoon. Kung magkaminsan. Ito yung ating, Pastor, mahirap lang kami. Wala naman kaming maitutulong. Ha? Mga kapatid, God never demands from us what we do not have. Ang inaasahan ng Panginoon, kung ano yung mayroon tayo, malaki man yan o maliit, diyan tayo magbibigay sulit sa Panginoon. And I would like to tell you the truth. Nobody is too poor to say, I have nothing to give to the Lord. Amen? Nakita nyo nga yung babae doon sa templo, tinitingnan ni Jesus, ibinigay niya ang lahat. Ilang kusing? Isang kusing. Pero meron siya maibigay siya. Ito yung sinasabing everybody kasali. Walang saling pusa. At yung pangatlo, ang realidad sa panahon na yon, dahil sa kanilang ginagawang pagsasama-sama at pagkakaisa sa gawain ng Panginoon, sila'y lumago at maraming mga tao ang nadadaragdag sa kanila. Araw-araw yon ang sabi ng tala na ating pong binasa. And it was so marvelous. Bakit? Ang mga Kristiyano, mga kapatid, sa panahon iyon, ay itinuturing na minority. Mga aba, mga mahihirap, mga walang pinag-aralan. But when the Lord God used them, when the Holy Spirit possessed them, ginamit sila ng Panginoon na mabisa para sa paghikayat ng kaluluwa. Okay. Tatlong realidad. Ngayon po, bibigay ko naman sa inyo yung nakita kong 3 devotions. Yung kanilang tatlong pagtatalaga ng mga tagasunod ni Kristo. Hoping na tayong nabubuhay sa panahon ito ay magkaroon din tayo ng ganitong matibay na devotion. Number 1. They were devoted to fellowship. Sabi nung talata, nagfe-fellowship sila. Araw-araw. Ang salitang fellowship, mga kapatid, mula sa wikang Griego na koinonia.
Koinonia. Koinonia. Ibig sabihin yan, fellowship. Ang mga Kristiyano, araw-araw, nagtitipon-tipon sila, nananalangin, sumasamba, pumupuri sa Panginoon, at sumasaksi para sa kanyang misyon. Dito po natin kinuha sa salitang ito, yung ginagawa natin ngayon, ang mga Adventist mahilig sa fellowship. Nakita niyo. Koino, matandaan niyo yan, ha? Kay Pastor Parola niyo yan nadinig, ha? Koinonia, ibig sabihin, fellowship. Alam niyo po ba mga kapatid, ang ibig sabihin ng fellowship na ito? Ang fellowship na ito ay naglalarawan ng isang interactive relationship sa pagitan ng Diyos, sa pagitan ng ating kapwa mananampalataya. We praise God, we worship Him, but at the same time, we fellowship. We love each other. Trademark devotion of the early church. Para ipakita ko sa inyo ang turo ng Panginoon. Natatandaan nyo, nangangaral ang ating Panginoon. Miya-miya, may lumapit sa kanya, Master, nandiyan ang kapatid mo at saka nanay mo, hinahanap ka. Ano ang sagot ng ating Panginoon Jesus? Sa Mark 3:31, ang sabi niya, He looked around in a circle of those who sat about Him and said, Here are my Here are my brothers, and here are my mother and my brothers. For whoever does the will of God is my brother and my sister. Sa ideya ng Diyos, mga kapatid, tayo na ipinanganak sa ating sarili-sariling mga tahanan. May kani-kaniya tayong apelido. But when we receive Jesus as Savior of our life, naging bahagi tayo ng isang malaking pamilya ng Diyos. Tayo ay magkakapatid. Kaya ang tawagan natin ay ano? Brother, ano pa? Sister. Minsan nga asawa natin, sabihin natin, Oy, Sister Beauty, asawa ko yun. Pero brother and sisters. Ganito ang ginawa ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mga tao. Ipinamulat niya, tayo'y magkakapatid sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kinakailangan meron tayong very close koinonia. Napagamat magkaminsan, ang magkakapatid, nagkakagalit, nag-aaway, nagtatampuhan. At the end of the day, we should always remember and realize that we are still brothers and sisters, candidate all for heaven. Will you say amen for that? Amen. Pag titingnan nyo ang inyong katabi, mga kapatid, ano mang itsura niyan, tingnan nyo nga yung kapatid, yung katabi ninyo. Yan ay katabi ninyo, kapatid nyo yan kay Kristo. Alam niyo po, ang Roman Empire noon, kaya natakot at nagulat. Si Emperor Augustus, sa pagdami ng mga Kristiyano sa panahon na yon, hindi doktrina ang sinasamahan ng mga tao. Naaakit sila sa Kristyanismo sapagkat nakita nila kung papaano ang mga taong ito ay nagmamahalan sa isa't isa. At nagmamahal hindi lang sa isa't isa, kung hindi sa kanilang komunidad, kapitbahay, sa kanilang kapwa. At ito'y naka-insulto ng malaki sa mga Romano. Sino ba itong magagaling na ito? Wala namang pinakamagaling kundi mga Romano, kundi kami.
Sabi nila, bakit ang mga taong ito nagagawa nila tumulong magmahal sa iba? Ito ang devotion. Ang mga magkakapatid nagmamahalan, ang mga magkakapatid nagtutulungan, ang mga magkakapatid nagdadamayan. Tandaan niyo po ito mga kapatid, Seventh-day Adventist, Family of God. Ang mga kapatid nagtutulungan, nagdadamayan, nagmamahalan, hindi nagsisiraan, hindi nagchichismisan, hindi nagmamaratisan, hindi nag-iinggitan. Kung hindi, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, do this! And when you do this, sabi niya, by this all will know that you are my what? If you love one for another. Seventh-day Adventist, puting kahoy, Seventh-day Adventist church members. I say to you, now, love one another. Amen? Pangalawang devotion. Okay. They were devoted to service. Yung inyong team, journey with compassion, love. Serving with love. Service. Ang unang mga kapatid sa iglesia, matibay ang kanilang pagtitiwala at ang kanilang pagkatalaga na tinawag sila ng Diyos upang sila ay maglingkod. Hindi para sila ay paglingkuran, katulad ng sinabi ng ating Panginoong Hesus, I came to serve and not to be served. Galing po itong salitang service, sa salitang Griego, diakonia. Sabihin nyo nga. Alam nyo na ha. Diakonia. At least may alam kayong Greek word. Parang yung ginagawa natin, diakono at saka diakonesa. Ang ibig sabihin, mga tagapaglingkod. Tagapaglingkod sa pangangailangan ng iba. Sa buhay ng mga naunang Kristiyano, dito nila itinalaga ang kanilang buhay. Mayaman, mahirap, matanda, bata, may pinag-aralan o wala. Pag sumunod ka sa ating Panginoong Hesus, expect mo, kapatid ko, dapat kang magkaroon ng tunay na espiritu ng paglilingkod. Paglilingkod na hindi pilit, kung hindi paglilingkod na mula sa puso. Sa panahon ng ating Panginoong Hesus, sa kaharian ng Roma, mayroon pong dalawang klase ng mga alipin. Yung alipin na pilit, ang tawag sa kanila, doleia. Ito yung napipilitan, mga alipin, mga bihag, mga servants, mga gapi sa gera. Masasama ang loob niyan, naglilingkod. Pero kung pag sinabing diakonia, ito po yung mga alipin na pagkatapos ng 7 taon ng paglilingkod sa kanilang mga amo, binibigyan sila ng pagkakataon para maging free o malaya. Pwede ka na lumaya, nakapag-serve ka na. Pero ang sabi ng diakoniyang ito, sabi niya, Master, naging napakabuti mo sa akin. Tinrato mo ako ng maayos bilang miyembro ng iyong pamilya. Ngayon, kahit na gusto mo akong palayain, hindi ako aalis. Dito na lang ako sa iyong maglilingkod hanggang ako'y mamatay, sapagkat ikaw ay akin ng minamahal. As Christians, mga kapatid, tayo'y naglilingkod with love. Sapagkat naranasan natin na tayo'y mahalin din ng Diyos.
serving with love. Pangatlong pagtatalaga o devotion. They were devoted to the preaching of the Word. Pangangaral. Sa wikang Griego, yung pangangaral, kerigma. Preaching, kerigma. Sabihin nyo o, tanya, kerigma. Pangangaral ng mabuting salita. Sa isang Greek word pa yung evangelion. Ibig sabihin, good news. Tinanggap natin sa Panginoon ang mabuting balita ng Kanyang pag-ibig. Ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang mabuting balita na ang Diyos na umibig sa atin, nagbigay ng Kanyang buhay sa krus para tayo ay iligtas. Nagbigay siya ng pangako, sabi ni Jesus, I will come again to receive you unto myself, that where I am, you will be there also. Mga minamahal ko, mga kapatid, this is why you and I are here. Ang Seventh-day Adventist Church, mga kapatid, God's true church in the last days, itinatag ng Diyos sangayon sa Kanyang salita, sangayon sa propesiya, sangayon sa hula. Itinatag ng Diyos ang Seventh-day Adventist, ang inyong iglesia at aking iglesia, sapagkat tayo'y mayroong isang espesyal na misyon, to preach the everlasting gospel to every nation, tongue, and people, as it is written in Revelation chapter 14. This is the reason why we are here. Hindi lamang tayo narito para ma-entertain sa mga kanta na ating narinig. Hindi tayo narito para lamang makarelax na ako sa church. Maganda doon, magandang sermon. Narito tayo, mga kapatid, sapagkat mayroon tayong misyon. Naniniwala tayo as a church, mga kapatid. Malapit nang dumating ang ating Panginoon. Dadapot marami pang mga tao ang hindi nakakarinig ng Kanyang mabuting balita ng Kanyang pag-ibig. Maaaring sila ay nasa sa inyong mga tahanan. Asawa, anak, magulang, manugang, biyenan, maaaring kapitbahay, maaaring mga kasama natin sa trabaho, mga kabataan, maaaring mga kaklase ninyo sa paaralan. They need to hear the good news na mahal sila ng Diyos. Para sila din naman ay makapaghanda na salubungin ang ating Panginoon. As Seventh-day Adventists, this is the reason why we are here. Sabi ko ni Sister Ellen G. White, Acts of the Apostles, chapter 1, page 9. The church is God's appointed agency for the salvation of man. It was organized for service, and its mission is to carry the gospel to the what? World. At ang word po ninyo, at ang word ko, nagsisimula sa ating pinakamalalapit na maaabot na mga tao. This is our world. Ang ating mga kasama sa bahay, mga mahal sa buhay, kapitbahay, kababaryo, ka-empleyado, kaklase, kasama sa sports.
Ito ang ating sanglibutan. Acts of the Apostles, page 1, pagpapatuloy. The church is the repository of the riches of the grace of Christ, and through the church will eventually made manifest, even to the principalities and powers in the heavenly places, the final and full display of God, the love of God. In comparison, sabi ni Sister Ellen White, finally, alam po ninyo, pag ginawa natin ang ating bahagi, we commit and devote ourselves sa tatlong bagay na ito. Sabi ni Sister Ellen White, in comparison with the millions of the world, God's people will be as they have ever been, still a little flock. But if they stand for the truth as revealed in the Word, God will be their refuge. They stand under the broad shield of the omnipotence. God is always a majority. The sound of the last trump shall penetrate the prison house of the dead, and the righteous shall come forth with triumph, exclaiming, O death, where's thy sting? O grave, where's thy victory? Standing them with God, with Christ, with the angels, and with the loyal and true of all ages, the children of God will be far in the majority. Mga minamahal na mga kapatid, lalo na po kayong mga talagang member dito sa Puting Kahoy. 45 years. 45 years na kayo. Praise the Lord. Alam po ninyo, kadalasan ng mga paanyaya po sa akin, laging anniversaries. Meron na po ako, agagaling ko lang doon sa isa, 106 years anniversary. Masaya tayo. Tuwang-tuwa tayo, 45 years na tayo. Marami kayong handa. Mga kapatid, sasabihin ko sa inyo ang totoo, hindi tayo dapat magsaya. Kung hindi dapat tayong maging malungkot. Bakit, Pastor? Sapagkat mga kapatid, dapat nasa langit na tayo ngayon. Hindi ko ba kayo sawa sa mundo na to? Dapat ngayon, naroon na tayo sa langit. Dumating na sana ang ating Panginoon. Amen? Pero hindi darating ang Panginoon hanggang ang ating mga buhay ay kinakikitaan ng bunga ng banal na Espiritu na nagpoposes sa ating mga buhay. At hindi darating ang Panginoon hanggang hindi natin gagawin ang ating bahagi na abutin ang iba na kaya nating abutin para makaalam na mahal sila ng Diyos. Itong Puting Kahoy nang ako'y unang dumating dito, kaunti ang mga bahay. Noong 1980, una kong dating dito, mga rock road. 1980 ako na. Ito, kubo. Inaalok na po ako ng lupa dyan sa likod. Hindi ako nakabili kasi wala akong pera. Kaunti ang tao. Pero ngayon mga kapatid, hindi lang Puting Kahoy, pinagmulan ng church dito. Puting Kahoy, nanganak. May Muson, may Hilltop, may Imperial, ano pa? May Heritage. Marami na po kayong anak. Pero mga kapatid, hindi matatapos ang gawain ng Panginoon at hindi kayo dapat magpahinga. Wala pa siya. Ang ibig sabihin, marami pang mga tao ang dapat at hindi nakakaalam ng kanyang pag-ibig at siya'y darating.
Sa panahon ito, in 2024, as we celebrate your 45 years anniversary, tandaan nyo mga kapatid, mas maraming mga tao ngayon dito sa Puting Kahoy at sa mga kalapit na lugar. Tinatanong ko ang inyong pastor, this is a single church. Ang tanong ko sa kanya, mayroon ba kayong church planting site? Sabi ni pastor, meron. Saan? Carmel. Marami pa po ditong baryo na wala tayong pulutong ng mga mananampalataya. Yung hukay na nabuhay, namatay ulit. Yang Don Jose, wala pa tayo dyan. Marami dito ngayong mga, ano yung bahagi ng barangay? Sityo. Maraming mga tao. Ang tanong, Puting Kahoy Church members, ano ang ginagawa ng iglesia ito na ngayon ay nagdiriwang ng 45 years? My dear brothers and sisters, I will leave you this challenge. As you have chosen your team, journey with compassion. Ituloy po ninyo ang inyong journey na mayroong pagmamahal. Ipagpatuloy nyo ang inyong paglilingkod na mayroong pag-ibig. Sikapin po ninyo sa abot ng inyong makakaya, madalhan ng mabuting balita ang lahat ng mga tao sa inyong paligid at sa inyong maaabot. At kung yan ay ating magagawa, yan ay ating gagawin. Pagpapalay ng Diyos ang ating mga labors. At tayo'y hindi lamang lalago at dadami ng mabilis. But I would like to see my Jesus on that day, coming in the clouds of glory, and He will say, welcome, true and faithful servant. Naging tapat ka sa kakaunting mga bagay. Pamamanahan kita sa maraming mga bagay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus.